What's up, KG? Yan, so pang 23 days na ng ating codex. At ngayon, titingnan natin ngayon kung ano ang ating mga task ngayong araw. At ang gusto nating establish dito ay para masagot yung mga tanong ng karamihan kung kumikita pa ba dito sa Axie Infinity. So sa isa sa mga paraan, kung ikaw ay beginner ay dapat malaman mo muna yung mga bounty board task na binibigay sa'yo. Lalo na pagka pag nag-decide ka na pumasok ulit o bumalik sa Axie Infinity, no? So, gusto natin malaman kung after ba ng 55 days ng bounty board is profitable ba? Pabor ba siya sa mga players? Pabor ba siya sa mga gamers, sa mga collectors, or sa mga investor? So, tignan na natin yung ating mga tasks ngayong araw na ito. Okay? So, punta tayo sa ating bounty board. Yan. So, ang ating mga task ngayon dito sa ating bounty board ay buy any beast, Axie, buy one consumable. So, meron pa tayong isa pang buy any Axie. So, beast na lang yung bibili natin dito para okay na rin itong buy any Axie. Win one arena or mini tournament. So, ginawa na natin yan kanina. So, naglaro na tayo ng Axie Origin at saka Axie Classic. Then, ang sunod nating task ay feed one regular Coco Choco to any Axie. At meron pa tayong craft any rare or higher runes na para sa Axie Origin. So, dun muna tayo sa ating unang task na buy any beast Axie. Yan. So, meron tayong talagang yun na yung pinangalan nila dun sa Axie, no? Buy any beast Axie na, no? So, yung mga beast Axie na to ay may breed na. So, hanap naman tayo ng virgin, yung wala pang nabibreed. So, ito na lang bilhin natin yung zero breed. Pili tayo dito sa dalawa. So, nagmamahal na rin kahit yung floor, no? 0.89, no? Tatandaan ko para 0.6 tayo nag-start o 0.5. Nagmamahal na rin yung mga floor Axie, no? Sisimula na rin tumaas yung presyo. Pero dito muna tayo. Dito na lang ang bilhin natin. No? So, sa mga chops lang ito. So, wala tong gamit sa Classic or sa Origin. So, nagkaano lang tayo ng Axie. Nag-iipon tayo ng Axie. So, 0.89 ng ating unang gastos. 0.89. So, makikita naman natin yung conversion niya sa peso. So, 54 pesos ang isa. Sobrang baba na, no? Ibang-iba pa rin yung mga panahon ng mga Axie days noong 2021. Yan. So, nakabili tayo ng isang Axie. Buy one consumable tayo. So, para dito, Coco Choco na lang ang ating bibilin. So, isang piraso lang. Payat to, payat. Parang piso lang ata ang isa nito eh. Buy Coco Choco, 150. 1.4. Paano yun? Magkano binili? 0.02. Ayan. 0.02 dollars ang current floor price. Ayan. So, balik na tayo sa ating bounty board task. Buy any Axie, win one arena, feed one regular Coco Choco to any Axie. So, feed one muna tayo. Feed one regular Coco Choco. So, dun tayo sa sarili nating Axie. Feed tayo ng isa. So, dito man tayo sa aking princess dahil nahuli na nating princess. Dahil isa na lang ang nahuli na siya ng isang level sa kanyang mga brothers. Yan. Tapos punta tayo sa ating bounty board ulit. So, buy any beast Axie. Pabor kasi sa akin ito eh, yung buy any beast. Yung release any Axie, kung papapansin nyo, hindi nyo nakikita rito sa akin. Nire-reroll ko na kagad siya eh. Kapag lumalabas siya sa akin. Kasi ayaw ko mag-release ng Axie. Lalo na nag-iipon talaga ako ng Axie. Tapos yung kaya pabor sa akin itong buy any beast Axie. Nag-decide akong gawin itong codex dahil
Yung pinakang task ko talaga is bumili ng mga Axie. Any Axie. Ang pinaghahandaan natin is yung Atias Legacy. Hindi tayo nag-speculate ng mga pwedeng Axie, pero iniipon natin yung mga Axie na inaano natin. Nagiging task natin. So, double purpose siya. Natatapos ko yung Codex, nakakapag-participate ako sa premium bounty board, at meron din tayong tinatawag na speculation pagdating doon sa Atias Legacy. So, yun ang pinaghahandaan natin. So, buy any Axie. Beast Axie, okay na tayo dyan. Buy one consumable. Buy any Axie. Win one arena. So, okay na to. Bag plant. Feed one regular Coco Choco. At craft any rare or higher rune. Uy, hindi pa tapos to. Hindi pa pala ako nakapag-craft nito. So, subukan ko i-craft dito sa akin cellphone. Hindi ko napansin. Baka puro charms lang ang na-craft. So, magka-craft lang naman ako, guys. Wait lang, So, silipin muna natin ang ating rank. So, pang 2,334 tayo. Refresh natin. Kasi pang tayo kahapon parang 600 data. Ito 800. So, 1.6 tayo. Laglag na tayo sa rank. Pero may isa pa naman tayong task. Kaso intermediate lang naman to. So, hindi natin alam kung tataas pa ba ang ating rank dyan. So, level 2 na tayo sa ating Golems of War. So, ito na. Crap muna ako. Runes daw, no? Ayan, kapag-crap na. So, sa cellphone ko na lang siya ginawa, guys, kasi hindi ko pa na-set up dito sa aking tablet ang ating Origin. Ayan, so, okay na siguro to. Refresh lang muna natin. So, craft any rare or higher rune, okay na. So, refresh ulit natin, tingnan natin rank. Maraming nag-grind, no? Kasi kung bumaba pa ako, ibig sabihin, mas maraming nag-grind ngayon. So, 1-3. No? So, parang nataasan ako ng 500 plus na mga katao, no? Yan. So, ang ating claimable reward sa bukas is 4.9 BXS. So, yun yung naging rewards natin dito sa Premier Pool. No? So, every week magkakaroon tayo ng rewards dyan. Once na natapos natin yung ating weekly. So, pwede nyo namang hindi matapos yung ibang task. Kunyari, mag-miss kayo ng ilang task or ilang araw. Basta meron kayong participation doon ito is meron kayong hati dito sa 7,000 BXS. So, sa Master Quest naman, so may 4,693 tasks pa na pwedeng makakuha ng Master Quest na kahit minsan hindi pa tayo nakakuha. Grabe. So, ayoko naman ubusin ng aking sleeps para doon. So, merong 3,721 na participants ngayon. No? So, tingnan natin ang ating codex, ang ating overview. So, level 2 tayo. So, nag-level tayo. So, meron tayong reward sa 0.4 BAXS. Ayan. Ang maganda lang dito sa second book na inopen natin ay puro rewards na ang sumunod. Yan. Puro 0.4 BXS na. So, kada level natin, so may rewards tayo. So, yung about dun sa clay, hindi na naman natin talaga pinakakailangan na mag-roll dahil nakuha na natin yung mga gusto nating makuha na accessory. So, hindi na rin naman talaga siya, Pero yung sumunod na book, siguro ang panghihinayangan ko lang dito kung hindi natin matapos ay yung accessory. No? Tsaka itong orb, siyempre, yung orb. Magkano na ba itong orb ngayon? Siguro bumaba na ang presyo nito kasi wala na yung yung event na pabilisan makatapos nitong Kasi pwede nilang bilhin yung orbs 3 orbs agad para matapos nila yung tingnan natin kung magkano yung orbs. Hindi pala consumable yun. So, materials. Ano ba? Codex orb. Ayun, $20 din. So, season 1 is $20. Season, tapos yung sa season 0 ay $21. So, $27 yung sa season 1. Di kasi sinasabi ko anong gamit niya Sinasabi lang siya pagka lang yung para matapos mo. Ewan ko lang kung magagamit mo pa yung pang season 0 mo na orb, no?
para sa susunod siguro meron ding imbis na 20 levels yung matapos mo, ano na lang, mga 10 levels na lang siguro. Kasi ganun naman ang style ng Axie Infinity pagdating sa mga ganito. So, nagde-depreciate talaga. Kagaya ng mga ginagamit na pang-craft. So, baka ganun yung mangyari. So, pinag-isipan pa rin natin kung gagamitin natin yung yung ating orb para dun sa huling book. Kasi kung worth it ba siya or ano natin. Kaso pag ginamit natin yun, maaga matatapos yung ating 55 days. Pero kasi ang target natin is tapusin yung 55 days. As a normal player na walang orb. Pero titingnan natin. Kasi parang hindi na rin naman para sa akin, hindi ko na para kunin pa yung ibang mga items dito dahil nakuha ko na yung gusto kong mga items. Pero tatapusin natin yung 55 days para malaman ninyo kung worth it ba. Lalo na meron pa rin tayong bounty board, mga tasks yan. Meron din tayong mga claimable rewards every week. So ipunin natin yan, ito-total natin, tapos malalaman natin kung worth it ba o hindi. Ayan, so maraming salamat muna sa ating mga supporters at ating mga subscribers. Like and share lang sa ating mga video at kung may mga tanong, i-drop nyo din dyan sa comment section. Maraming salamat sa inyong lahat at magkita-kita na tayo sa arena. Game on!